Patuloy ang repatriation efforts ng gobyerno para mapauwi ang mga Pilipinong naiipit sa tensyon sa Middle East. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sa pagdinig ng Committee on Foreign Relations, nakikita ng Department of Foreign Affairs na posibleng tumagal ng 4 hanggang 8 linggo ang gera ngayon sa Middle East. Paliwanag dito ng DFA, ito'y dahil sa patuloy na airstrikes ng US sa Iran at ang sinabi mismo ni US President Donald Trump na handa siya sa gera. The projection from the reports that we receive, it will take 4 weeks to 8 weeks. It's not like the previous Israel-Iran war, which only took 12 days. Because of this, we receive reports that Iran would like to negotiate, but it was discounted by the Iranian government. And Trump has said yesterday that he's more ready for war. Bukod pa rito, malaki rin anya ang epekto ng pagkamatay ng leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Kaya hindi sigurado kung mas lalala pa ang sitwasyon. We all know that the Ayatollah has been martyred at the first day of the attack. And unlike the June 2025, Iran was operating under the Ayatollah's guidance. But now, we don't know who's running the game in Iran. Who in particular, we do not know. So we cannot really tell how his or her mind would go. Dahil naman dito, tuloy-tuloy na ang repatriation efforts ng gobyerno. Katunayan, sisimulan ng ilikas sa mga Pilipinong nasa 5 bansang lubos na apektado sa Middle East. Tukoy na rin nila ang exit at meeting points kung saan pwedeng idaan ang mga i-repatriate na Pilipino na nasa 5 bansa sa Middle East. Isa na rito ay sa Egypt. We have rapid response teams. Ang strategy po natin to supplement the embassies. On the western flank, meron tayong rapid response team na nasa Egypt. At meron tayo sa kabila naman sa eastern side sa Oman. So ang strategy natin, paliligiran natin yung pertinent 5 countries na binabanggit ko po. And along the Saudi line, meron na rin po tayo doon nakahanda. So all it takes is to execute the same. Ayon naman sa DFA, nadadagdagan na rin ang nagbubukas na airspace tulad ng Etihad Airways at may isa pang flight mula sa Emirates. Etihad Airlines also going to fly and I guess they were supposed to leave earlier. And Emirates is also adding a new flight, the second flight usually, that's EK334. Despite increase in conflict, either way, what we're trying to do together with the other agencies is kung ano yung mga ruta na safe para matupad yung ating evacuation sa mga Pilipino. So we're optimistic that more and more are opening up. Meron namang mga 12 Pilipino mula Iran na plano ng ilipat sa Turkey at aalalayan sila ng Embahada ng Pilipinas. Plan over the weekend to move 12 Filipinos from Iran and evacuate them through the border to Turkey. Over the weekend, they will be assisted by our embassy in Iran, and on the other side, our embassy in Ankara and Istanbul. Pero si Senator Erwin Tulfo may natatanggap umanong reklamo na may mga requirements pang hinihingi sa mga Pilipino para makatawid ng borders, tulad ng problema sa visa at tinatanong din kung may kaso o travel ban. Pero ayon sa DMW, sisiguruhin nilang proseso lang ito. Dinidescribe dyan is the process in which one will undertake repatriation. So when we receive the repatriation request, the first step is to determine who is immediately ready. Repatriation ready po ang ibig sabihin dyan. So minsan may case pending yung tao. So that will be that will take some time to resolve. Minsan walang passport or expired passport, so that too will take a bit of time as compared to others. But dinidistinguish lang po yung kung sino ba yung immediately pwede na. Plano namang humingi ng karagdagang pondo ng DMW at OWA para sa repatriation dahil kung tatagal pa ang sigalot, kukulangin sila ng 3.67 billion pesos na pondo sa pagpapauwi sa mga Pilipino. Umaabot around 135 to 140,000, Mr. Chair. Pero dahil po
sa krisis na ito, ine-expect po natin na umaakyat itong presyong ito. So kung ipepeg po ito natin sa 150,000 po ang magiging gastos per repatriation, yung pong current na pera po natin for ERF ay pwede lang po sumalo ng around 15,000 or even less po, no? So sabihin po natin at 1% ang mag-request, that would be around 24,000, Mr. Chair. Ang aming pong funding gap ay nasa 2.2 billion na po. So because the total estimated cost will be around 3.67 billion at 150,000 po. Samantala, napag-usapan din sa pagdinig ang posibleng pagsipa ng presyo ng langis. Ayon sa Department of Energy, kung isang bagsakan ng taas presyo sa susunod na linggo, aabot sa 80 pesos ang kada litro ng diesel. Pero kung uutay-utayin, baka hindi pa ito umabot sa 70 pesos. Kaya naman sabi ni Senator Erwin Tulfo, ngayon pa lang, pakiusapan na ang oil companies na utay-utayin ang taas presyo. Pinapakiusapan niyo ba sila na baka pwedeng i-stagger naman para... Opo. Para kahit papano dahan-dahan nila maramdaman yung paghihirap. Ganun po ba yun? Opo. Parang Maliwanag- killing me softly. Ganun din, papunta na tayo. Isang bagsakan, Yeah. bonus, dahan-dahan, papunta rin doon. Baka pwede pakiusapan na, yun ang inaantay ng mga kababayan natin, parang we're at the mercy. Inaasahan naman na magkakaroon pa ng susunod na pagdinig ang komite upang pag-usapan naman ang panukalang pagsuspindis ng excise tax o pagbawas sa value-added tax sa langis. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.